Pedro ang ginawang ulo ng Santa Iglesia. At ang Santo Papa naman ang kahalili ng Apostol Pedro. Mababasa ba yan sa Biblia? Mamaring hindi. Pero madidiwa. Sariling kuro yan. At saka huwag mo sabihin na hindi importante ang pangalan. Sinasabi sa Biblia na sa pangalang Kristo lamang may kaligtasan. Sandali lang. Mas mainam siguro kung yung ministro namin sa iglesyang makausap mo para magkaliwanagan kayo. Bakit po itinuturo ninyo na hindi ang Santa Iglesia Katolika ang tunay na iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo? Gayong sa mulat mula pa ay sila ang humalili sa mga apostol. Ang sinasabi mo, brother, ay humalili sa mga apostol sa panahon lang, hindi na sa pagiging tunay na iglesia. Ibinabala ng mga apostol na tatalikod ang unang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Kristo noong unang siglo. Kaya ngayon din ang naging dahilan, kaya ang kinagisnan na ng maraming tao noon ay ang Iglesia Katolika at hindi na ang Iglesia ni Kristo. Ang isa sa mga hula na nakasulat sa Biblia ukol dyan ay mababasa natin dito sa 1 Timoteo 4:1 at 3 at ganito ang ating mababasa. Eto. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Kaya hindi kami lang ang nagsasabi na tumalikod sa pananampalataya ang unang iglesia ni Kristo, kundi yan ay malinaw na nakasulat sa Biblia. Pero hindi po ba ayon sa kasaysayan o historically speaking, ang kapisanan ay pinundar ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpatuloy sa pag-iral at ito nga ang ating kinagis ng Santa Iglesia Katolika? Brother, hindi naman sinasabi ng Biblia na ang pagtalikod ay ang pagkawala ng organisasyon, kundi nililinaw rin ng mga talata na ating binasa na ang pagtalikod ay sa pananampalataya. Mababago na ang aral na kanilang pakikinggan. Hindi na mga aral ng Diyos. Ano katunayan niya? Ang sabi ni Apostol Pablo, sa talata na ating binasa, sila anya'y mga kikinig sa mga aral ng mga demonyo. Makapapayag ka ba, brother, na iglesia ni Kristo pa? O tunay pang iglesia ang nagtataguyod na ng aral ng mga demonyo? Paano natin makikilala kung sino ang tumalikod at hindi na tunay na iglesia? Tinukoy ng Biblia ang dalawa sa mga aral ng demonyo na kanilang sinunod. Una, ipagbabawal ang pag-aasawa, at ikalawa, ipagbabawal din ang pagkain ng karne. Kaya, malalaman natin, brother, kung tumalikod nga ang unang iglesia ni Kristo o hindi. Pero paano natin matitiyak yan? At sino ang tumalikod? Ang dapat natin malaman ay kung sa aling iglesia natin masusumpungan ang mga aral na yan ng demonyo, bawal mag-asawa, bawal kumain ng karne, na ibinabala ng mga apostol. Ang babasahin ko sa iyo ay mga aklat ng Iglesia Katolika. Hindi tayo magpaparatang o maninira. Wala tayong gagawin kundi paghambingin lamang ang binasa natin sa Biblia at kung ano inaamin ng Iglesia Katolika. Sa aklat na pinamagatang Siyang Inyong Pakinggan, ang aral na Katoliko, na sinulat ng isang paring Katoliko na si Enrique Demon, ay ganito ang ating mababasa sa pahina 139. Sa ikalawang utos ay ipinag-uutos ng Santa Iglesia Katolika sa atin na mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. At dito naman sa isang aklat na
Ang pamagat ay ang pananampalataya ng ating mga ninuno na sinulat naman ng isang kardinal nila, si James Cardinal Gibbons, sa pahina 396 ay ganito naman ang ating mamabasa. Ito. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o mga pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinahan. Kaya, brother, kahit na ano pang imatwid ng Iglesia Katolika ukol sa mga pagbabawal na ito, tiyakang sinasabi sa atin ng Biblia ng pagbabawal ng pag-aasawa at ang pagbabawal nila ng pagkain ng karne ay mga aral kapwa ng demonyo. Maaaring masakit, subalit dapat nating harapin ang katotohanan. Binasa lang natin ang banal na kasulatan. Ano nga pong talata ang binasa ninyo? Dito sa 1 Timoteo 4:1 at 3. Mga aral ng demonyo, bawal mag-asawa,